Ayan, good day once again mga kapatid. For today's video, sasagutin po natin yung tanong ng ating kapatid. Ito po yung kanyang tanong, bakit po daw pabo yung naisip kong alagaan? Ayan, so ito po, samahan nyo ba? Here we go, let's go! Ayan, sa pagkakataong ito mga kapatid, sasagutin ko po yung tanong ng ating kapatid na bakit daw pabo yung naisip kong alagaan. So, ganito po yan. Ang reality po mga kapatid is hindi po talaga ako taga Cebu. Taga Mindanao po ako, Laking Agusan del Sur po ako. So, doon po, marami na po kaming inalagaan doon, bibi, pato, manok. Ayan, bibi at manok talaga yan. Marami po kaming inalagaan dati doon sa Agusan. And then, pagdating dito sa Cebu, nang tawag ito, nag-stop na po ako sa pagtatrabaho sa isang company, mga 2018 na yan. So, nang mag-stop ako doon, ayun, nagsimula ako ng mga maliliit na negosyo, pisonit, hulog-hulog, washing machine, hulog-hulog water, bindo, ayun, yung mga hulog-hulog, yun po, pinasok ko po yun. Tapos, mga iba pang tawag dito, mga isimane, na scam pa. So, ganun. Nag-start po ako na magbili ng mga ilang piraso, 5 piraso po yun na pabo. Dito lang po sa kapitbahay namin, sa area ng aking asawa. And then, ando na, tuloy-tuloy na po yun hanggang sa naparami ko po. And then, sinabay ko rin na nag-alaga rin ako ng mga iba pa pong alaga, kagaya ng manok, mga isda, ayun. Marami rin akong isda na inaalagaan dati. Kaya lang, nakita ko po na ganito kasi, may mga alaga kasi mga kapatid na mahal po pag bibili po tayo ng materialis, mahal po. Pero kalauna na po, pagdadami na po, mahihirapan na po tayong magbinta. Kaya ayun, marami akong koi, mga goldfish, gapi, iba-ibang klase ng gapi. Ayun, pinull out ko po yun mga kapatid kasi nga, ayun po, sa unang bili, pag tayo po yung bibili, sobrang mahal. Pero pag tayo na po yung magdi-dispose, ay ando na, nahihirapan na po tayong mag-dispose. So kaya ayun, pinull out ko na po yung mga alaga na yun. Kaya ngayon, ang itinira ko na lamang po is pabo. Bakit? Sa ganito pong kadahilanan mga kapatid, kasi po yung pabo, yung kanyang presyo is sasapat po kung ibibinta natin na per kilo or per pieces man po. Ganun po. For example kasi mga kapatid, kung ipagpalagay na lang natin 350 yung kilo ng pabo, yung inahin kasi niyan is kaya po yan nating ibinta ng nasa mga 1,000. Ipagpalagay na lang natin 1,000 pinaka mababa, 1,000, 2.5 kilogram. Ayun, kung ipagpalagay natin na 4 kilo, 400 per kilo. So 1,000 yung babae. Tapos yung lalaki, ipagpalagay na lang natin 2,000 yung kanyang may binta. So, doon, naisip ko po mga kapatid na dito na lang ako, mag-stop ako kasi, ayun, napamahal na rin sa akin yung mga pabo eh. Kaya, mula noon, ayun na, tuloy-tuloy na hanggang sa nag-acquire na po ako nung nakaraang taon, nag-acquire na po ako ng mga broad-breasted na pabo. Kaya ngayon, ito na po yung simula kong pinaparami. Tapos ito, mga hybrid, lalo na yung mga hybrid, marami na po yan ngayon. Kasi nga, yung target ko naman ngayon is meat type na po na klase ng pabo. Ayan. So, itong mga hybrid, 4 to 6 kilogram yung babae. Tapos yung lalaki nito is 8 to 11 kilos. So, goods na yun. Lalo na yung mga broad-breasted. Ayun, may malaki po tayong broad-breasted ngayon. Andun, mayroon ako doon. Lalaki, 17 kilos. Tapos babae, 9 kilos. Baging dito rin, yung white Nicolas ko, 8 to 9 kilos yung babae, tapos yung lalaki naman yan, nasa 15 kilos. So, ayun. So, ganun po kapatid. Kaya po, pabo po yung naisip ko na alagaan. Kasi nga, kahit yung white Nicolas o itong mga hybrid mga kapatid, kung bababa man ang presyo ng pabo, maaari ko pa rin itong ibinta sa halaga ng mga native turkey or local turkey. Ayan. So, ganun po yung rason kapatid. Kumbaga, kung hihina man, kung per kilo po yung bintahan ng pabo, yung kanyang presyo is sasapat po sa kanyang karne kung per kilo po yung ating
ibibenta. So sana po sana po nasagot ko po kung ano po yung dahilan ko kung bakit pabo yung naisip kong alagaan. Ayan. So hanggang dito na lang, lagi niyo pong tandaan ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.